Good morning everyone, purihin po ang Panginoon. Welcome po muli sa atin pong pagsamba ngayong umaga. Welcome po sa atin pong pananambahan. Inaanyahan ko po ang bawat isa ay tumayo para po sa ating call to worship. Ito po ay matatagpuan in the book of Psalms chapter 9. I will give thanks to the Lord with my whole heart. I will recount all your wonderful deeds. I will be glad and exult in you. I will sing praise to your name, O Most High. Sabay-sabay po nating sambitin ang ating sinasampalatayanan. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Maaari na po tayong maupo, tayo po ay tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos ang makapangyarihan sa lahat, ang papuri at karangalan ay sa iyo. Ihanda mo po ang aming mga puso sa amin pong ginagawang pagsamba. Gamitin mo po ang pagkakataong ito para po kami ay kausapin at paalalahanan. Gamitin mo po ang iyong lingkod para maging mahusay na daluyan ng iyong mga salita. Linisin mo po ang aming mga puso sa aming mga kasalanan, taguman o lihim sa harapan ng mga tao. Humihiling po kami ng kagalingan para sa mga may karamdaman. Humihingi rin po kami ng probisyon sa lahat ng mga nangangailangan. Humihingi po kami ng layuning pagkakasundo at ng tulong para sa pagkakasundo ng mga nawawasak na mga relasyon ng mga tahanan. Patibayin ang relasyon ng mga mag-asawahan, samahan ang mga pamilya sa patuloy na pamumuhay, lalo na po sa panahon ngayon ng kahirapan bunga ng COVID pandemic. Tinataas po namin sa iyo ang aming mga kababayan sa Pilipinas. Pinapanalangin po namin ang mga mahal namin sa buhay, kasama man namin o hindi. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na paggabay mo sa mga manggagawa mo sa lugar na ito ng Canada, ang mga pastor ng iba't ibang simbahan. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga leaders ng mga small group, ang mga council members ng bawat simbahan, bigyan ng kahusayan sa mga pagpapasya. Ipinapanalangin po namin sa iyo ang kalagayan ng ekonomiya ng Manitoba at ng buong Canada. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga hanap buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na matugunan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Marami kaming gustong hilingin, marami kaming gustong sabihin, pero isa po ang aming pananampalataya, Panginoon, at ito ay ang katotohanang hindi pa man namin sinasabi, alam mo na kung ano ang lahat ng ito at handa ka ng ipagkaloob ayon sa iyong kalooban. Panginoon, yun naman po ang aming hinihingi. Hindi ang maibigan namin, kundi ang naisin mo. Matupad ang iyong palatuntunan sa buhay namin, sapagkat alam namin hindi ka po kailanman nagkakamali. Gabayan mo po kami sa buong programa ng aming pananambahan, ang amin pong mga awit, ang mga mensahe ng awiting ito, Panginoon, pati na po ang pagpapahayag na mensahe ng iyong mga salita, gamitin mong makapangyarihan para makapangusap sa amin at itulak kami nito sa pagbabago para sa kabutihan. Sa iyo po ang lahat ng papurit karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Let's sing together. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe.
is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Once more, let's sing, worthy of every song. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those Come on, church. And I will build my life upon your word. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in love to those I will build my life. I will build my life upon your word. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken, and I will build my life upon your word. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone. And I will not be shaken.
Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, church, with one heart, let's all sing together for Him. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Once more, sing, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, oh, and I know that you can do anything. Through you I can do anything, 'cause I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything, yes I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible, yes I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Purihin ang Panginoon sa mabiyayang mga pag-aawitan. Salamat kay Dayan sa pangunguna sa atin sa pag-awit. Ngayon po mga kapatid, napakapalad ng bawat isa sa atin sapagkat sa araw pong ito, meron po muli tayong tagapagsalita at ito po ay mula po sa malayong lugar ng Alberta. At we are so grateful sapagkat alam natin ang manggagawa nating ito ay isa sa pinakamasipag nating manggagawa dito sa dako ng Canada. At we are so grateful sa kabila nung medyo may mga pinagdadaanan siya sa kanyang kalusugan ay hindi niya tayo binigo na maging tagapagsalita natin siya ngayong araw na ito.
Siya po ay kilala ng bawat isa sa inyo at kagalakan po na maging kabahagi ng manggagawa nating ito sa ministeryo sa ubasan ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating mga puso sa mensaheng hatid ng Diyos sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng ating pastor ng Grand Prairie Unida Christian Church, ang minamahal po nating pastor, Pastor John Irving Ocol. Isang mapagpalang araw po sa ating mga kapatiran na nanonood ngayon, and I would like to grab this opportunity to thank our beloved Bishop Ruel Camia sa opportunity na binigay niya sa akin na makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa ating mga kapatid dyan sa Winnipeg. Bago po ako magpasimula, nais ko munang kayong batiin ng advance happy anniversary po sa ating minamahal na iglesia dyan sa Winnipeg. On behalf of Grand Prairie, kami po ay nakikigalak sa pagsapit ng inyong anibersaryo sa susunod na linggo. Ngayong umagang ito o ngayong araw na ito ay ating pong pag-aaralan ang salita ng Panginoon mula sa Galatians chapter 6, and I will be sharing the word of God on verses 6 to 10, and allow me to read first from the New King James Version. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. May the Lord add His blessings upon the reading of His word. Pinamagatan ko po yung mensahe na i-share ko po sa inyo ngayong araw na ito ay ang tinawag ko pong called to serve each other. Okay, sa ating pong pasimula, let us study the word serve. Alam niyo po, sa English grammar, yung word na serve ay related siya sa word na servitude, and then the other is servanthood. So, ano bang difference nung word na servitude at saka servanthood? According to the dictionary, ang servitude is the state of being slave or completely subject to someone more powerful. Most likely, servitude, it is imposed from the outside. Ang ibig sabihin po ng servitude is you are doing the task. It's not because you want to do it. Hindi galing sa kalooban mo. Ginagampanan mo yung tungkulin dahil merong nagsasabi sa iyo na gagawin mo ito. Ngayon, on the other hand, the other word is servanthood, is a complete opposite of the word servitude. Okay? Pag sinabi nating servanthood defines as the condition of being a servant. It is imposed from the inside. Okay? Servitude, it means ginagawa mo ito dahil may nagsasabi sa iyo, hindi ito bukal sa puso mo. Ang servanthood is ginagawa mo ang isang bagay kahit walang nagsasabi sa iyo dahil ito yung dinidikta ng Diyos na gagawin mo para sa iyo na nanggagaling sa puso mo. Alam nyo, sa iglesia, maaaring merong dalawang uri ng tao na nasa iglesia. Ito yung taong naglilingkod dahil sinabi ng kanyang magulang, sinabi ng kanyang pastor, o sinabi ng kanyang small group leader na gawin ito. Pero sa puso niya, maaaring hindi ito bukal na nanggagaling sa kanya na dapat niyang gampanin. At meron din namang isang uri ng Kristiyano sa loob ng iglesia na ginagawa niya ang isang gampanin na ito hindi dahil sa sinabi ng kanyang pastor, hindi dahil sa sinabi ng kung sino man, kundi ginagawa niya ito na nanggagaling sa puso niya dahil meron siyang purpose. Anong purpose niya? Yung mabigyan niya ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Alam niyo, naniniwala po ako na si Apostle Paul ay yung kanyang buhay ay isang napakagandang halimbawa ng dapat na gawing paglilingkod ng mga mananampalataya sa iglesia. Yung kanyang buhay ay pinakita niya sa atin na sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po pwede yung pwede na.
kinakailangan talagang ito yung pinaka-the best, pinaka-mainam, at nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Sa John chapter 13 verse 35, sinabi ni John ganito, "By this all we know that you are my disciples." Tingnan ninyo ha, merong two-letter word na nandoon, "if you have loved one another." Sa iglesia, napakahirap maging isang disipulo kung hindi mo minamahal yung taong nasa tabi mo, yung nasa paligid mo. Tingnan niyo yung kondisyon ha, sabi ng Bible, "By this all will know that you are my disciples, if," may condition, "you have loved one another." In Galatians chapter 5 verse 13, "For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another." Yan. Dapat yung motivation ng ating paglilingkod sa iglesia, hindi yung merong reward na makukuha sa iglesia. Hindi yung reward na makukuha kung kanino man, kundi may ang motivation ng dapat nating paglilingkod ay dahil mahal natin una ang Panginoon, pangalawa ang ministeryong ipinagkatiwala niya, pangatlo yung mga taong nakapaligid sa atin. Dapat yon ay minamahal natin sapagkat ang ugat ng ating paglilingkod ay dapat nagsisimula sa pagmamahal. Alam niyo, kung babalikan po natin yung teksto na aking binanggit ngayon sa Galatians chapter 6 verses 6 to 10, meron po akong tatlong bagay na nais kong ibahagi sa inyo. Bilang tayong mga mananampalataya na tinawag ng Diyos sa kanyang iglesia upang maglingkod sa bawat isa. So tatlo po yun, isa-isahin po natin. Number 1, sabi dito, we are called to have a generous spirit. Now let's go back on verse 6. "Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches." Dito, ipinakita na ni Paul sa atin na simula nang makilala niya ang ating Panginoong Hesus, inilaan na niya ang kanyang buhay. Talagang isinantabi niya yung kanyang personal na goal, yung personal na balakin, sapagkat iisa na lang ang kanyang naging goal sa buhay, yung makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nga ang lahat ng Kristiyano, tayo ay tinawag para to have a generous spirit. Yung word na generosity, talagang ito ay napakabigat na ito eh. Alam niyo, tayong mga Pilipino, kung minsan pag makatawad tayo, talagang halos gustuhin na nating di ba sa palengke, pag mamimili ka, talagang kung tumawad sobra sa kalahati, yung bang halos, pwede bang sabihin mo, akin na lang yung paninda mo, sa sobrang kakaliputan. Pero bilang isang Kristiyano, binabago tayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, hindi yung katulad nung dati nating ugali na lagi na lang gusto nating may makukuha tayo. Pero ngayong tayo ay tinawag ng Panginoon sa iglesia, binago na tayo ng Diyos. Anong pagbabago yung ginawa niya? Instead na tayo ay laging dapat ine-aim natin na may makuha, kundi dapat ang ine-aim na natin ngayon ay meron tayong maibibigay sa iglesia, sa ministry, at kahit sa ating community. Alam niyo mga kapatid, hindi po ako naniniwala na yung mga kasabihan ng mga Kristiyano na lumilipat ang iglesia, ay hindi na ako pupunta dyan kasi hindi na ako nabe-blessed. Well, we have to be clear na kaya tayo nasa church, dinala tayo ng Panginoon doon sa kanyang katawan, at tuwing linggo tayo'y nananambahan, dapat ang ating magiging pag-ugali, hindi yung ano yung makukuha ko sa Diyos, ano yung makukuha ko sa ministry, ano yung mapapala ko sa iglesyang ito. Hindi dapat ganun eh. Ang dapat na magiging pag-uugali ng isang tunay na naglilingkod sa Panginoon ay tuwing pupunta siya sa ministeryo, tuwing tutuparin niya ang kanyang tungkulin, tuwing siya ay mananambahan, dapat ang ating pag-uugali ay ano kaya ang maibibigay ko sa Diyos ngayong araw na ito. Kaya kung minsan siguro kaya tayo nag-i-struggle kasi nag-i-expect tayo na something that we can get from the Lord, na dapat tayo ay nagbibigay ng something sa Diyos, sa ministry, at sa mga tao. Alam niyo, ang totoong tagapaglingkod ng Diyos at ang totoong naglilingkod sa Diyos, ang lagi niyang iniisip, hindi yung makukuha niya, kundi yung ano
ang aking maibibigay. Alam niyo sa iglesia, naniniwala ako, kaya itinalaga ng Diyos ang mga pastor, mga small group leaders, ang mga elders at mga deacons, kasi tinawag sila ng Diyos upang hubugin tayong lahat ng mga mananampalataya sa iglesia upang tayo ay lalong maging dapat sa Diyos. Kaya nga tayo bilang naglilingkod sa Diyos, anong paalala ng Diyos sa atin? Sa Hebrews chapter 13 verse 7, ang sabi dito, remember your leaders. Sino ba yung mga leaders na yan? Unang-una, ang ating pastor. Dapat nating minamahal yan. Ang ating mga leaders sa small group, ang mga elders, mga deacons, church council. Alam nyo, mga kapatid, itong mga leader na ito ay talagang nagpapagod, nagpupuyat, gumagastos ng kanilang oras, ng kanilang pananalapi, ng kanilang resources for a purpose na tayo lamang ay lilumago sa ating pananampalataya. Kaya anong sabi ni Apostle Paul sa atin? Remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Kung anong hamon ang nakikita ninyo sa kapatid ninyo, lalo na kung ito ay patungkol sa ikalalago ng ating pananampalataya, dapat doon tayo nakatungon. Kaya lang kung minsan nakakalungkot sa iglesia kasi may mga talagang tao sa iglesia na mas maraming nakikitang mali kaysa sa tamang ginagawa. Hindi po ganon ang isang tunay na tagapaglingkod ng Diyos. Remember, we are called to have a generous spirit. Ano bang maibibigay ko dito? Nakita mo yung kahinaan ng kapatid mo? Ano bang maitutulong ko sa kanya upang siya ay makaahon sa kahinaan na kanyang dinaranas ngayon? Kaya lang kung minsan instead na tulungan, chinichismis pa, hinihila pababa. Hindi ganon ang isang tunay na tagapaglingkod ng Diyos. Ang isang tunay na tagapaglingkod ng Diyos ay ibinibigay niya kung ano yung makakatulong sa kanyang kapatid at lalong-lalo na ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Alam niyo yung isang writer, ang pangalan ng writer ay si Dalai Lama. Sabi niya, generosity, the most natural outward expression of an inner attitude of compassion. In Proverbs chapter 11 verse 25, sabi, a generous person will prosper, whoever refreshes others will be refreshed. Ayan, nakita ninyo yung pangako sa atin ng Panginoon. Kaya nga ikaw na ngayon na bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay tinawag para magkaroon ka ng generous spirit na magagamit mo upang ikaw ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Ang tanong, meron ka ba ganitong espiritu na ibinabahagi mo sa iyong iglesia? Tuwing merong bang pangangailangan ng iyong kapatid o ang iyong iglesia o ang iyong community, nandoon ba ang iyong pagtugon ng mabilisan? Alam niyo kung minsan 'di ba sa church naririnig natin, mga kapatid, ipag-pray po natin si kapatid na ganito dahil mayroong pong pangangailangan, ipanalangin po natin na ang Panginoon ang mag-provide. Alam niyo kung minsan hindi na natin kailangang mag-pray. Alam niyo kung bakit hindi na natin kailangan mag-pray? Kasi kayo na ang gagamitin ng Panginoon upang maging channel of blessings sa Kanya. Kung minsan, sasabihin pa natin, ipag-pray natin, nangangailangan si ano. Kung minsan, hindi na nga natin kailangang ipag-pray kasi nandiyan na eh. Nandiyan na tayo, tutulong-tulong eh. Kaya nga tayo, tinawag ng Panginoon na tagapaglingkod niya upang maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi lamang yung mga taong nakapaligid sa atin, kundi yung mga taong hindi natin, yung mga taong kilala natin na hindi mananampalataya, at kapag nakita na mayroong Kristo sa buhay mo, magugulat talaga sila. Bakit itong taong ito? Iba ang kanyang estilo ng pamumuhay. Sapagkat ang sagot doon, tayo ay tagapaglingkod ng ating Panginoon. Second, we are not called only to have a generous spirit, but we are called to have a selfless spirit. Basahin po natin yung verses 7 to 8. Do not be deceived, God is not mocked.
For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Okay. Doon sa verse 7, sabi dito, do not be deceived, God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. You know, evidently, the people who did not want to share their goods with the teachers in the churches had fallen prey to some deception and were effect in mocking God by the action. When Apostle Paul started the verse, when he said, God is not mocked, ano kayang ibig sabihin bakit sinabi ni Apostle Paul? It means, if we treat His word with scorn by not supporting the ministry, ayan ha, lahat tayo, alam nyo sa church, napakaraming ministry niyan. Hindi kaya ng pastor or ng elder ang ministry. Nagagawin nila lahat. Di ba, sa isang inahilan tulad ni Apostle Paul, ang church ay katulad ng isang katawan na binubuo ng different parts. Ngayon, kung isang tao, 2 or 3 tao lang ang gagawa sa iglesia, hindi po matatapos ang gawain at magiging mabigat ang gawain. Kaya nga ang sabi dito ni Paul, tayong lahat ay tinawag to have a selfless spirit. Natatandaan ko yung pinasikat ni Whitney Houston na kanta na The Greatest Love of All. Ang sabi niya sa lyrics niya, sabi niya, learning to love yourself is the greatest love of all. Hindi po ako naniniwala doon. I strongly disagree with that. Sapagkat ang the greatest thing to love na mangyayari sa atin, hindi yung sarili natin eh. Pinakahuli yun. Una ang Diyos. Kaya nga kung minsan, bakit sa isang company, bakit minsan merong nag-aaway-away ng mga empleyado? And even sa church, hindi maiwasan nag-aaway-away? Sapagkat kung minsan, inuuna yung sariling interes bago yung interes ng ibang tao. Ngayon, kahit saan ka magpunta, kahit saang i-church ka pumunta, kahit saang trabaho ka mag-apply, kung ang una mong laging iniisip ay ang sarili mong interes, talagang laging magkakaroon ng problema. At ngayong araw na ito, ang itinuturo ng Diyos sa atin ngayon ay matutunan natin na gawin natin ang lahat ng mga bagay, unang-una kung ano ang interes at kalooban ng Diyos, panghuli lagi yung ating sarili. Kaya nga kapag nauna ang sarili at nahuli ang Diyos, nagkakaroon tayo ng problema. Doon sa verse 7, we honor God and His Word. At yan ang gusto niyang mangyari. Kaya nga ang sabi doon sa Bible, we will reap what we sow. Verse 8 makes clear what is really at stake and give us hope. Sabi dito, for he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Yeah. I know na kung minsan nakaka-encounter tayo ng mga message from our pastors, from our small group leader, na tinuturuan tayo laging gumawa ng mabuti, kailangan ipakita natin yung produkto ng ating pananampalataya. Well, first and foremost, yung paggawa po ng mabuti, ito po ay hindi nagdudulot ng ating kaligtasan. Ang paggawa ng mabuti, ito ay produkto ng ating pananampalataya. Ang tao ay hindi maliligtas dahil sa mabuting gawa na kanyang ginawa. Ang tao ay maliligtas dahil sa kanyang pananampalataya at ang tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus. May produkto ito. Ano ang produkto? Yung paggawa ng mabuti. Kaya nga sa Romans chapter 8 verse 14, for those who are led by the Spirit of God are children of God. Kasi imposible ng isang tunay na mananampalataya ay hindi siya magbubunga ng mabuting gawa. Napaka-imposible po nun. Ang isang tunay na Kristiyano,
yung totoong nanampalataya sa ating Panginoon, totoong nagsisi sa kanyang kasalanan, totoong nagpasakop ng buhay sa ating Panginoong Hesus, totoong kinikilala na ang Diyos ang siyang may-ari ng kanyang buhay, ang Diyos ang pinanggagalingan ng kanyang lahat ng desisyon. Kung ito yung totoong taong nagbigay ng kanyang buhay sa ating Panginoon, napaka-imposible na siya ay mamuhay ng naaayon sa Diyos. Laging dapat ganoon ang outcome. Ngayon, ang tanong at ang hamon sa atin ngayon, mga kapatid, tayo ba ay namumuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon? Tayo ba ay laging nakaagapay kung ano yung nais ng Diyos para sa atin? Or kung minsan sa ating panalangin, para bang dinidiktahan na natin ng Diyos sa gustong mangyari natin Kaya nga kung minsan kapag nanalangin tayo, dapat ang panalangin natin, hindi yung, Panginoon, gusto ko po ito, gusto ko po ito. Di ba tinuruan na tayo ng ating Panginoong Jesus? When Jesus taught us how to pray, di ba sinabi niya, let your will be done. Sa isang buhay naman, sa isang buhay Kristiyano, yan ang dapat lagi nating ini-aim. Lord, ano ba yung kalooban mo para sa akin? Sa mga nakagraduate ng high school na papunta ng college, dapat ang ating panalangin, Lord, ano ba yung kurso na gusto mo para sa akin na kung saan ay maluluwalhati ka at magagamit ko ito sa paglilingkod sa iyo? Kung tayo naman ay nagbabalak mag-asawa, dapat yan ang panalangin natin Lord, sino ba yung kabiak na ibibigay mo para sa akin? Kaya lang kung minsan kapag nauna na ang flesh, kahit hindi natin kapananampalataya, kahit alam natin na ito ay magbibigay sa atin ng tiyak na kapahamakan dahil gustong gusto natin, nilalabag natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga, we are called to have a selfless spirit. Kung ano yung gusto mo, yon ang pinakahuli. Kung ano yung gusto ng Diyos, yon ang pinakauna. Binanggit dito, sowing to the Spirit. Ano bang ibig sabihin ng sowing to the Spirit? At ito yung direction na ibinibigay ng Diyos sa atin. Sowing to the Spirit means recognizing where the Spirit aims to produce some luscious fruit for the glory of God and dropping the seed of your resources in there. Sa buhay natin, wala tayong ibang pinanggagalingan ng lakas ng ating Panginoon. Kaya dapat sa bawat pagdidesisyon, sa bawat gagawin natin, laging una kung ano yung gusto ng Diyos at huli kung ano yung gusto natin. Alam nyo kasi kung bakit ganun ang kinakailangan natin gawin? Kung minsan at madalas ang plano ng Diyos pampasira sa plano natin. Alam nyo kung bakit? Kasi yung plano ng Diyos mas maganda kaysa sa plano natin. Kaya kapag nagplano tayo, at sinunod natin yung kalooban ng Panginoon at yung gusto ng Diyos ang ating susundin, sisirain ng Diyos yung ating plano para matupad yung plano ng Diyos kasi yung plano ng Diyos sa atin ay pinaka the best. Kaya nga sa ating mga bawat gagawin sa buhay, lagi nating tatanungin ang Diyos, Lord, ano ba yung gusto mo pa para sa akin? Kaya tayo tinawag sa iglesia para magpasakop sa Diyos. Third, we are called to have a loving spirit. In verses 9 to 10, it says, let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Sabi sa verse 9, let us not grow weary while doing good. Kung minsan nakakapagod, gusto mo na mag-give up. Ano ang sabi ng Diyos dito? Let us not grow weary while doing good. Hindi natin dapat kinakatamaran o kinakapaguran ang paggawa ng mabuti sapagkat ito yung gusto ng Diyos sa atin. Di ba ang sabi, we are called to have a loving spirit. Alam niyo, ang pinaka-basis ng ating paglilingkod, yung love natin sa Panginoon, yung love natin sa mga kapatid natin,
at yung love natin sa church, at yung love natin sa ministry. I always believe God called us in the Unida Church because of a special purpose. Ano yung purpose na yon? We will become a channel of blessings in this community. We are called to have a loving spirit. Why? Sino ba ang source of love at sino ba ang love? Ang Diyos. If we truly love God, if we truly love the Spirit, to worship the Lord, yung love na nanggagaling sa Diyos, it will flow naturally sa atin. Kaya nga alam nyo, kung minsan, ito lagi kong sinasabi sa mga kapatid natin dito sa Grand Prairie na nagkakaroon ng marital problem, I always tell them, it's hard for you to fix your problem if you have a broken relationship with God. Kasi kapag ang asawa may maayos na relasyon sa Diyos, yung love niya sa Diyos at yung love ng Diyos sa kanya, it will flow naturally sa kanyang partner, sa kanyang asawa, susunod sa kanyang pamilya, susunod sa kanyang community. Kaya nga anong advice sa atin ni Apostle Paul? Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Tayong lahat na nasa ministry, have you ever asked yourself na ito ba ginagawa ko dahil gusto ng nanay ko, gusto ng pastor ko, o ginagawa ko ito dahil mahal ko ang Diyos, gusto ko siyang bigyan ng papurihan. Ang sabi ni Apostle Paul, as we have the opportunity, let us do good to all. All. Kasama dyan yung taong kinaiinisan mo sa loob ng iglesia. Kasama dyan yung kasamahan mo sa small group na hindi ka komportabling kasama lagi. Ang utos ng Diyos sa atin, mahalin natin ang bawat isa. Even our enemy. At ito yung pagkakaiba ng isang tunay na mananampalataya sa hindi mananampalataya. Kasi kung hindi natin tuturuan ang sarili natin kung paano natin mahalin yung mga taong mahirap mahalin, wala na tayong pinagkaiba sa hindi mananampalataya. Ang isang tunay na Kristiyano dapat merong pagkakaiba sa hindi mananampalataya. Ano yung mga pagkakaiba yon? Kaya nating magmahal ng ating kaaway. Kaya nating ipahayag yung pagmamahal na nanggagaling sa Panginoon kahit na yung taong iyon ay napakahirap mahalin. Pero sa puso natin, natututunan nating mahalin dahil yun ang itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Naniniwala ako mga kapatid, God called you to be part of the Winnipeg Unida Christian Church because God called you not only to serve the Lord but to serve one another. Now let's recap from the three points that I gave to you why we are called to serve one another. We are called to have a generous spirit. We are called to have a selfless spirit, and we are called to have a loving spirit. Alam niyo mga kapatid, ang isa sa pinaka-fulfilling sa mundong ito ay hindi yung magkamay ka ng napakaraming material na bagay, kundi yung magamit ka sa ubasan ng ating Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang napakalaking pribilehiyo na ikaw ay sa kabila ng hindi ka karapat-dapat, ginawa kang karapat-dapat ng ating Panginoon kasi gustong makita ng Diyos na gustong ipakita ng Diyos na ang buhay mo ay magiging pagpapala sa mga taong hindi nakakakilala sa Kanya. Naniniwala ako na ang lahat ng tao sa iglesia ay hindi lamang pumupunta pagkalinggo, umuupo, nananambahan at pagkatapos aalis. Kundi pagkatapos mong manambahan, paglabas mo ng iglesia, nandoon ang tunay na mission field. Naniniwala ako ng isang tunay na mananampalataya, nandun sa puso niya yung paglilingkod sa Panginoon. At sana ngayong araw na ito, maging hamon sa bawat isa sa atin
na tanungin natin yung ating sarili, ano pa ba yung hindi ko pa nagagawa? At ano pa ba yung gustong ipagawa ng Diyos sa akin? Naniniwala ako, kaya ka inilagay ng Diyos sa ganyang ministry, may purpose ang Panginoon na ikaw ay magagamit na makakapag-akay ng mga kaluluwa. At ang aking panalangin sa atin ay patuloy na lumago ang ating mga iglesia at patuloy na maabot pa natin ang mga lugar na hindi pa naaabot. At ngayong araw na ito, sama-sama po tayong maglingkod sa Panginoon. Titigil lamang tayo sa paglilingkod kapag tayo ay pinatigil na ng ating Panginoon. At hanggang sa kanyang muling pagbabalik ay madatnan niya nawa ang mga babae at lalaki ng Winnipeg Unida Christian Church tumutupad sa tungkulin na makapaglingkod sa Panginoon. Muli po, on behalf of Grand Prairie Unida Christian Church, happy anniversary po sa aming minamahal na Mother Church, Winnipeg Unida Christian Church. God bless you all. Mga kapatid, sabay-sabay po natin purihin at pasalamatan po natin ang ating Diyos na buhay. Awitan po natin siya ng papuri. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kaya't kita'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Tunay po na ang Diyos ay karapat-dapat tumanggap ng ating papuri at parangal. Sa lahat ng sirkumstansya ng buhay, dapat po natin siyang bigyan ng pagpaparangal. Madali pong purihin ng Diyos kapag nasa kasaganaan, kapag nasa kasiyahan ng buhay. Pero ang encouragement po ng banal na kasulatan, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, dapat po nating parangalan, awitan, at purihin ang ating Diyos na buhay. Karapat-dapat po siyang pasalamatan. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon
Purihin po ang Panginoon mga kapatid. Inaanyahan ko po ang bawat sa atin na tayo po tumayo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa makapangyarihan, salamat sa mensahe, salamat sa paalala, salamat po sa mga ibinibigay mo sa aming aral sa buhay. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papurit karangalan. Hayaan mo po na tumimo ito sa aming mga puso at maipamuhay po namin ang ayon sa iyong kalooban. Sa pagtataas ng kamay ng maliit mong lingkod, hayaan mo po na ang mga kamay na ito'y daluyan ng iyong masaganang basbas at bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang pag-ibig ng Amang makapangyarihan sa lahat, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang aliw, tanglaw, pagsama ng Banal na Espiritu Santo, ang maranasan ng bawat isa sa atin ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang tanghali po sa ating lahat mga minamahal na mga kapatid. Nais ko lang pong ibalita sa bawat isa na sa susunod na linggo ay ang atin pong pagdiriwang ng ika-9 na taong pagkakatatag ng atin pong iglesia dito sa Winnipeg. At katulad po ng dati, gagawin po natin ito via online worship. Nakakalungkot mang katotohanan sapagkat talaga pong sa panahong ito ng pandemic, hindi po natin magagawa na magsama-sama po tayong lahat. Kaya we will try to make the celebration of the anniversary a little special. Magkakaroon po tayo ng medyo mga kakaibang mga bahagi sa ating usual na pananambahan pag Sunday. At bear with us kasi po talagang kami kasama ang tech team ay pinipilit po nating gawin ang lahat para maging special ito. Ganon din po ang atin pong worship team ay ginagawa po yung kanilang parte para sama-sama po tayong magpuri at sumamba sa Panginoon sa Sundays pamamagitan ng awit kahit po tayo magkakahiwalay. Kaya po ang akin lang pong patuloy na pakiusap ay i-share po natin ito at ibahagi po natin sa atin pong mga kaibigan bilang pagdideclare sa mundo na ang Winnipeg Unida sa kabila ng pandemic na nararanasan natin ay nagpapatuloy sa kanyang mga gawain. So, anong highlights ng ating anniversary presentation? Meron po tayong praise and worship, complete band. Meron po tayong mga testimonies na atin pong maririnig. Yung highlights po ng ating mga ministries like yung Tinig ng Pag-asa, yung pong ating Soul class o yung Discipleship class, lahat po yun ay meron po tayong maibabahagi. Ganon din po yung pong highlights ng atin pong taon nung simula po October 2019 hanggang sa ngayon, yung August 2020. So we will see a video presentation of last year's highlight. Ayan. So meron pong gumagawa nun. At ano pa ba? Sa Sunday, bibigyan ko na rin po kayo ng sneak preview ng 465 Atlantic. So yan, so meron po tayong short video clip na rin kung ano po ba ang meron dun sa 465 Atlantic, yung pong ating building na atin pong ina-acquire. So more or less po ngayon mga kapatid ay nasa dulong bahagi na po tayo ng acquisition ng building na iyon. Yun pong atin pong abogado na gumagawa ng due diligence, yung lahat ng searches tungkol sa building ay malapit na po niyang matapos. Yung po namang bangko, yung atin pong pinag-applyan ng loan ay malapit na rin po. By the way, konti lang naman po yung niloan natin dahil Winnipeg Unida Christian Church members are really so generous when it comes to their tithes and offering na meron po tayong pera. At yan po ay biyaya ng Diyos. At again, concerning po sa ating mga offerings, ay sa araw po ng Sunday, ay dadalin po natin yung atin pong mga kaloob. Again, sa 1430 Burroughs Avenue. Sa tahanan po ito ng atin pong mga kapatid na Manix o sa ating katulong ng Pastor Manix Cruz at Ate
Marie Cruz. Sa kanila pong tahanan natin dadalhin. May mga maghihintay po roon na mga kapatiran, na member ng council para bilangin ang inyong mga kaloob. Again, this will be our celebration of God's faithfulness. Happy birthday, everybody's birthday po pala, rather. It is our birthday. Kaya po, if you have your everybody's birthday offering, doon nyo rin po dadalin ito sa 1430 Burroughs Avenue. Ayan mga kapatid, I hope excited po kayo sa atin pong upcoming anniversary at hanggang sa first Sunday ng October ay makakarinig po kayo ng iba't iba pang mga tagapagsalita. Ayan, so may mga special po tayong mga speaker. Kaya medyo pahinga muna ang inyong lingkod sa atin pong mga preaching kasi po ay anniversary month natin, ay titikim po tayo ng ibang mga mensahe mula sa ating mga kamanggagawa. So again, purihin ang Diyos, magsalo-salo po kayo sa pananghalian at enjoy the rest of the day at ang pagpapala nawa ng Diyos ang sumagana sa inyong lahat. God bless everyone.